Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang santong kasulatan ay isang dakilang pamana ng dakilang Ama sa inyong mga tao. At ang santong kasulatan ang magsasaysay sa buhay ng isang Kristo nung siya'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Aking mga iniibig na mga kapatid, kung inyong tunghayan muli ang kaugalian ng tao nung dakong una, katotohanan nga, walang kapayapaan, walang pag-ibig, at ang tao, dahilan sa kamangmangan, ang kasalanan ay hindi nahihinto. Kung kaya nga, ang pagsilang ng isang Kristo, dahilan sa pag-ibig ng dakilang Ama, ang siya naging ilaw, kung saan ang kadiliman ng gabi, kung saan ang pusikit na kalagayan ng tao, upang sa ganon, ang kanyang liwanag, ang siyang magtutunghay sa isang kaluluwang nasa gitna ng kadiliman. Ano ang wika ng anghel kay San Jose? Huwag kang matakot, sapagkat manganganak at ipanganganak ang isang lalaki na siyang magliligtas sa kanyang bahay, sa kanyang bayan, at tawagin mo siyang Jesus. O aking mga iniibig na mga kapatid, sa isang mag-aral na natuto na sa loob ng patron ng diwa, paano nito ipapaliwanag? Bakit ang isang Kristo ay sinilang isang sabsaban? Ano ang larawan ng isang sabsaban o aking mga iniibig ng mga kapatid? Ang sabsaban ay isang bagay kung saan kumakain ang mga hayop. O aking may iniibig na mga kapatid, ay santong kasulatan, ang kaugalian ng tao ay narin tulad sa kaugalian ng mga hayop. Kung kaya nga't o aking may iniibig na mga kapatid, sa kalagayan ng tao ng dakong una, dahilan sa pag-ibig ng dakilang Ama, ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak
upang sa ganon may ligtas ang kasalanan. O aking may iniibig na mga kapatid, at ang paggawa ng kasalanan ng tao, kayo ang nakakamasid, ay totoong lumalago at lumalago na parang mga damo sa kapatagang lupa. At bakit nangyayari ito, o aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang tao ay labis nang iniibig ang kanyang sarili. Labis niyang tinitingnan ang kanyang sariling kakuan. Nakakalimutan niya ang kanyang kapwa. Nakakalimutan niya ang kanyang kapaligiran. O aking may iniibig na mga kapatid, kayo sa inyong mga kalagayan, na walang sawang ibinabahagi ng kaitasan ng mga magagandang balita, na sa biyaya ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Ama, na walang iba kundi ang karunungang nagmumula sa kaitasan, at ang karunungan yan ang magiging sandata ninyo kung paano kayo mabubuhay at mamumuhay sa kapatagang lupa. O aking may iniibig na mga kapatid, ang kalikasan ay nagiging bahagi din ng kahirapan ng tao sa kapatagang lupa. Ang karahasan ng tao ay patuloy na nangyayari sa inyong kapaligiran. Maliban o aking may iniibig na mga kapatid, ang tao ay magsisi at magsisi sa kanyang mga kasalanang nagawa. O aking may iniibig na mga kapatid, laging binabanggit ng kabatliyaan laging binabanggit ng kabatlayaan ang magsisi at magsisi lagi na magbalik loob sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat yan ang hinahanap ng dakilang Ama sa kalagayan ng mga tao. At kayo na natuto na sa inyong pag-aaral sa loob ng Patron ng Diwa, nalalaman na ninyo kung paano bakahin ang inyong mga kahinaan. Nalalaman ninyo kung paano nyo bakahin ang kadiliman na laging maali-aligid sa inyong mga sariling kakuan. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang wikas santong kasulatan, habang nagkakasalang tao, patuloy nilang pinapako ang isang Jesus sa krus doon sa bundok ng mga bungo. Habang nagkakasalang tao, o aking may iniibig ng mga kapatid, ang kapaligiran, ang sanglibutan, ay patuloy na maghatid ng mga tiis at pagsubok, mga pag-aaral na dapat tamuhin ng isang ako upang sa ganon, o aking mga iniibig ng mga kapatid, malaman ng tao kung paano sila mamuhay sa kapatagang lupa na mayroong kalinisan at mayroong kabanalan. O aking mga iniibig ng mga kapatid, harinawa sa inyong pagdiriwang ng kapuskuhan na inyong tinatawag, ano itong hatid sa inyo ng kaitasan, o aking mga iniibig ng mga kapatid, na walang iba kundi ang pag-ibig na siyang naging binabanggit ng kamatayan, sapagkat ang pag-ibig na yan, natutunan ninyo kung paano kayong maglingkod sa inyong kapwa. Natutunan ninyo magkawang gawa sa inyong kapwa. Kung kaya nga, sa panahon ito, nakatuon ang kaisipan ng tao
kung paano sila maghandog ng regalo sa kanilang kapwa. Mabuti yan, ang aking mahiniibig na mga kapatid. Subat higit na mabuti, ang tao ay magsisi at magsisi sa kanyang kasalanan at magbalik loob sa kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan ang santong kasulatan. Sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kapitulo 10, 7, 8, at 9. Pakibasa. Ito po sinasabi sa Juan 10, 7 hanggang 9. Muli na sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapot hindi sila dininig ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin, ay siya ay maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Unawain ng aking mga iniibig ng mga kapatid ang mga sitas na yan. At naway, sa inyong pagsisikap, sa inyong pagtataga, sa inyong pagpapagal naway, hindi masayang ang panahon na inyong inyukol sa inyong pag-aaral sa loob ng Patron ng Diwa. Hindi na sayang ang panahon na kayo ay makapaglingkod sa inyong kapwa. Hindi na sayang ang panahon na makilala ninyo na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang tumutunghay sa bawat isa sa inyo. Diyos na punong-puno ng kabiyayaan, Diyos na punong-puno ng pag-ibig, subalit na riyan ang kanyang katarungan. Halinawa o aking mga iniibig mga kapatid, sa mapalad na pag-aaral, sa mapalad na umagang ito, ay minsan pang nagkaroon ng karagdagan sa inyong mga lukbutan ang karunungang nagmumula sa langit. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu, naway ang siyang managana at maghari sa inyong mabuong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Ipapakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa isang pananampalataya. Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay narito sa ubasan ng dakilang Panginoon upang maglingkod, upang ihandog ang inyong mga buhay, upang kayo ay pabanalin sa pamamagitan ng salita ng dakilang Ama. Ngunit mga iniibig na mga kapatid, tunay ba na ang lahat at bawat isa ay nagkakaroon ng bunga? At anong uri nga ng bunga ang nakikita sa inyo ng dakilang Panginoon? Ito ba ay nararapat? Ito ba ang pinakamatamis, ang pinakamainam at ang pinakamalinis at pinakabanal? Mga iniibig na mga kapatid, tunay lahat ay nagnanais na maghandog sa dambana ng dakilang Panginoon. Ngunit tatawagin nga ba kayong karapat-dapat? Tatawagin nga ba kayo na malinis sa kanyang harapan? Tatawagin nga ba kayong banal? Sapagkat hindi hihingi o tatanggap ang Diyos, malibang ito ang pinakamainam, malibang ito ang pinakamatamis, tulad ng isang puno ng ubas o bunga ng isang ubas na ito ay pinatatamis sa pamamagitan ng mahabang panahon ng kanyang paglago, sa pamamagitan ng pangangalaga, sa pamamagitan ng paglilinis. Mga iniibig na mga kapatid, ganito nga kayo tinuturuan ng kaitaasan.
na sa mahabang panahon ng inyong pakipag-aral, kayo ay binibigyan ng maraming aralin upang kayo ay matuto. Upang sa maliit na bahagi ng butil na sa inyo ay tinanim, kayo ay magkakaroon ng kaisahan sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga paggawa ay mula sa dakilang Ama, na ang inyong mga salita ay nagmumula sa salita ng dakilang Panginoon, na ang inyong larawan ay tulad sa isang wangis na ipinakilala mula pa nung una ang tinatawag na isang Kristo. Mga iniibig na mga kapatid, ang kapanganakan ng isang Kristo ay hindi lamang biyaya, kundi higit pa sa biyaya na tinatanggap ng tao. Kundi ito ay isang tungkulin, mga iniibig na mga kapatid. Inaasahan na kayo ay magkaroon ng isang uri ng kawanggawa o pagkatao ng inyong mga sarili tulad ng isang Kristong pinabanal niya ang kanyang sarili at dinaig niya ang sanglibutan, matupad lamang ang salita ng dakilang Panginoon. Ganito nga ba kayo, mga iniibig na mga kapatid? Padadaig ba kayo sa sanglibutan sa mga bagay na nakikita ninyo sa inyong kapaligiran? Sa mga bagay na naghihiwalay sa inyo sa Panginoon? Kayo ba ay magpapatukso o patuloy na bibigay sa mga bagay na inyong nakikita at nararamdaman? Ngunit kung kayo ay magiging tapat para sa dakilang Panginoon, anong uri nga ba ng pagkakatiwala pa ang ibibigay sa lahat at bawat isa? Anong uri ng pangako ang sa inyo ay ibibigay? Sapagkat ang tao, kung siya man ay gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon na karapat-dapat at tapat, ang Diyos mismo ang siyang magbibigay sa kanya ng ganti. Ang Diyos ang siyang magbibigay sa kanya ng isang uri ng regalo sapagkat siya ay nagpagal, nagtiis, at naging tapat sa mahabang panahon na siya ay narito sa paaralan at pinagkakatiwalaan ng maraming bagay. Mga iniibig na mga kapatid, kayo ba ay mapagkakatiwalaan na? Tulad ng isang musmo sa kanyang paglaki, sa maraming bagay na kanyang natutunan, inaasahan na siya ay magkawanggawa o magtrabaho. Kayo nga, mga iniibig na mga kapatid, mananatili bang musmos ang inyong mga espiritu? Mananatili nga ba na isang sanggol ang larawan ng isang Kristo sa inyong mga sarili, sa inyong mga kaakuhan? O ito ay tulad na nga ng isang Kristo na nangangaral, tulad na nga ng isang Kristo na nagbibigay at tumutupad ng kalooban ng dakilang Ama? Kayo na nga ba ang mga kamanggagawa sa ubasan ng dakilang Panginoon? O patuloy nga kayong binibigyan at patuloy na inaalalayan? Mga inibig na mga kapatid, hindi nga habang panahon na kayo ay aalalayan tulad ng isang musmo sapagkat sapat ang ibinigay sa inyo na kakayanan ng inyong mga espiritu upang gumawa ng kalooban ng dakilang Panginoon. Sapat ang kakayanan ninyong makakita, makarinig, makaramdam ng kabuuan ng inyong mga sarili ihandog sa dambana ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, ano nga ba bang kulang? O ano pa bang hinihintay ng lahat at bawat isa? Sapagkat dumating na ang isang Kristo, mga inibig na mga kapatid. Dumating na ang nag-iisang halimbawa at ipinakilala na ang anak ng dakilang Ama bilang maging halimbawa o hemplo ng bawat tao, hindi lamang sa buhay dito sa laman, kundi buhay ayon sa Espiritu. Na ang pamumuhay, mga iniibig ng mga kapatid, ay hindi lamang sa hininga ng inyong mga katawang laman, kundi sa hininga ng dakilang Ama, na ang kanyang Espiritu ay binigay sa lahat at bawat isa. Mga iniibig ng mga kapatid, kayo na nananarito sa paaralan ng dakilang Panginoon, nasaan nga ba ang inyong mga puso? Nasaan nga ba ang inyong pag-ibig tulad ng ibinigay na pag-ibig
ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa, na wala nang hihigit pang pag-ibig na ibigay ng isang Ama ang kanyang anak sa bawat naririto. Mga iniibig na mga kapatid, handa nga ba ninyong ibigay ang inyong mga sarili? Bitawan ng mga litigtigin ng sanglibutang ito. Handa nga ba kayo na kung dumarating ang isang Kristo, makikilala nga ba ninyo ang isang sanggol sa isang sabsaban? O tulad din kayo ng nakararami na dumating ang isang Kristo ngunit hindi nila nakilala, hindi nila naunawaan sapagkat hindi sila nagsipaghanda. Mga iniibig na mga kapatid, sa bawat panahon na ibinibigay sa inyo ng kaitaasan, ingatan nga ninyong tulad sa isang ginto na ang bawat buhay na sa inyo ipinagkaloob ay hindi lamang isang biyaya, kundi isang tungkulin na ang inyong mga espiritu ay isang tungkulin kaakibat ng lahat at bawat isa, na ang pangangalaga ay tulad sa isang sanggol, na mula sa isang sanggol, kung ito ay inaalagaan, inaaruga at patuloy na pinalalaki at binibigyang sustansya, darating ang panahon, kayo rin ay magiging isang Kristo na magkakaroon ng katungkulan sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo rin ang siyang magiging tagapagtupad o tumutupad ng kanyang salita. Kayo rin ang siyang magtuturo, magbibigay at patuloy na magbibigay sa inyong kapwa. Kayo rin ang siyang pagkakatiwalaan ng dakilang Panginoon sa maraming bagay sa kanyang kaharian at sa kanyang ubasan. Mga iniibig na mga kapatid, nawa kayo mga naririto ay magpasalamat kayo sa bawat bagay at bawat pagkakatiwala sa inyo ng kaitaasan, sapagkat hindi lahat ay nakakaunawa, sapagkat hindi lahat ay nakakikilala sa kanyang sarili, sa kanyang espiritu. Ngunit unti-unti, banay-banay, kayo ay tinuturuan tulad ng isang butil na pinahihinog ng panahon, sa mahabang panahon na kayo ay nasa loob ng paaralan. Mga iniibig na mga kapatid, naway huwag nga ninyong kalimutan na ang bawat salita ng dakilang Panginoon ay hindi nga lamang mananatiling salita, ngunit ito ay binibigyan ng paggawa. Ito ay isinasabuhay at inilalagay sa inyong mga pagkatao. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa, ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ng aking mga iniibig, na lagi niyong bibigyan ng pagkakataon ng inyong mga sarili upang makapaghanda sa inyong paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Na huwag kayong tumulad sa mga musmos na naglalaro sa labas ng tahanan, na kung hindi pa itawagin ay hindi magsisipag-uwian upang kumain kasama ang mga magulang. Kayo na tinuturuan at may karunungan na, simulan ninyo ang inyong pagdidisiplina sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, upang ang mga pagkakataong tulad nito ay maging kaiga-igaya na ang inyong mga espiritu ay handang tumanggap at maglingkod sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat kung papaano nga ang tao sa kanyang pamumuhay ay sumusunod sa kaarasan na ginawa ng may laman, ay ganun din nga ninyong iyapak
ang inyong mga paa sa tahanan ng dakilang Panginoon, na puspos ng kahandaan at handang luminis ang kaibuturan, sapagkat ang paglingkod na inyong ginagawa ay tulad din sa bahagi na kung saan pinuputol ng inyong mga sarili ang mga bagay na nasasaklaw ng sanglibutan. Kaya taking mga iniibig na mga kapatid, dakilain ninyo ang bawat panahon na kayo ay pumaparito sa tahanan ng dakilang Ama. Bigyan ninyo ng sapat na korasan, maging ang inyong mga lakas ay ihandog ninyo ng buo upang ang inyong mga kaisipan sa kanyang pagtanggap ay sadyang maging puspos ng liwanag na makakadama ng kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito, at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y maghari ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Apostol. Paalam.